Paano tayo makakasiguro na ang mga produkto ay maglalast? Babaguhin natin ang engineering na mga bagay-bagay tungkol dito. Sa ngayon, ang mga produkto, paniwalaan nyo man o hindi, ay ini-engineer para hindi mag-succeed. Sa tinalagang oras o time frame. So, kung ibabaguhin natin ito, makikita nyo na pwede tayong gumawa ng produkto na maglalast ng mahabang panahon kesa sa mga produkto na available ngayon dito sa mundo. Ganon din sa mga models. Ang mga models ay in-engineer para magkaroon ng replacement model para mag-create ng patuloy na flow ng pera. Parte ito ng consumerism, capitalism, profit game. Tapos, ang nangyayari, pinapaniwalaan natin tong mga to. At tinatanggap natin ang istorya na ibinigay sa atin. Na parang totoo yun. At dahil hindi natin sila pwedeng labanan, at dahil ganito na lang lagi ang nangyayari, ina-accept mo na lang ang mga ito. So, in a way, para itong paraan na o pagtanggap mo na hindi mo pwedeng sabihan ng mga namumuno o wala kang say sa mga bagay-bagay. So, nag-give up ka na lang. Parang sinasabi mo, mag-give up na lang ako. Wala naman akong pwedeng gawin. So, ina-accept mo na lang yung mga produkto na hindi naglalast. Pero hindi ito totoo na hindi ito naglalast. Pwede tayong gumawa ng mga produkto na talagang naglalast, tumatagal. Pag bumalik kayo sa 60s at saka sa 50s, makikita nyo na may mga produkto na naglalast o tumatagal ng habang buhay. Posible na engineer sila kung ang presyo ay hindi issue. At so, kung hindi issue ito, pwede kang mag-engineer ng mga produkto na tatagal ng buong buhay. At pwede kang pumunta dun sa merong pinakamagandang quality at yung nagfa-function ng mabuti. In other words, the highest functionality product.
sa madaling panahon. Hindi sa pamamagitan ng isang business na nagbibigay sa'yo ng iba-ibang klase ng modelo at iba-iba ang bersyon na para lang iyon kumita sila. Hindi naman nila kailangan gawin to. Pwede mo tong i-check para makita mo talaga kung anong nangyayari dito sa mundo. Makikita mo na mga sequence ng models na makikita mo sa market. Ay hindi mangyayari kung hindi alam na nila ang lahat ng modelo doon sa bagay na yon. Ang ibig sabihin nito ay kung ang isang bagay ay nilabas nila sa market, meron ng katulad nun o ibang modelo nun na nasa produksyon na ginagawa din nila nung panahon na nilalabas nila sa market. Ito. Walang puntos tungkol dito. Walang puntos itong ganitong paggawa ng mga bagay-bagay. Ito ay wastage o sayang na resources. Ito ay wastage of energy na ibig sabihin ay sinasayang mo ang enerhiya. Ito ay abuso. Ito ay tinatawag nating greed, katakawan. Saan? Sa pera. Ito ay ang tinatawag nating bullshit. Hindi natin to itutolera sa equal money. Hindi natin ito i-allow, papayagan na mangyari sa equal money system dahil ito ay katangahan lang. So, iwanan natin ang sistema na ito na meron tayo ngayon. Dahil itong sistema na ito ay para lang sa mga taong pwedeng lokohin at taong manluloko. So, para wala kayo sa kalokohan, basahin nyo ang Freedom Blogs.